morning everyone. Sa kayo, muli ng Panginoon. Tayo muli ay patuloy na mag-aral sa ating serye na tinatalakay o pinag-uusapan. Maganda ito kasi itong buwan ng November ay buong talakayin natin kung paano nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang gospel, yung blueprint of the gospel. When we say blueprint, ito talaga yung kalooban ng Panginoon. Ito yung disenyo niya sa kanyang pakikipag-usap sa atin. Walang iba. At unique kapag nakipag-usap si Lord. Maraming kaparaanan, variety kung mangusap siya. At una nating pinag-usapan, in-establish po natin that when God speaks, unchanging, invariable. At nung nakaraan, pinag-usapan natin na pwede pa rin tayong kausapin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. At ngayong umaga ay pag-usapan natin ang isa pang lesson, God speaks through His Word. So magsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita mismo. Okay? Bago tayo magbasa ng scriptures, siguro magandang manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, aming dakilang Ama, we just want to dedicate, Lord, to you this day. We want you to be here in our midst, Lord, today. In our hearts. Right? Even yung mga family, Panginoon, who are watching in the online, I just pray, Lord, continue to visit them. Visit their understanding. Visit their hearts. And even each and every one of us as we study your word today. Father God, we glorify you and we magnify you in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Basahin po natin yung nakalagay dito po sa Psalms 19 verse 7 hanggang 11. Yun yung ating text sa umagang ito. Through the Bible. Okay? Verse 7, it says, the instruction of the Lord is perfect, renewing one's life. Ibang version itong ginamit ko po dito, pero mamaya, ibang version naman yung ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng pagkanta natin. Okay? Renewing one's life. The testimony of the Lord is trustworthy, making the inexperienced wise. Making wise the simple. Okay? Ginagawa niyang matalino yung simpleng tao. Verse 8, sabi po dyan, the precepts of the Lord are right, making the heart glad. The command of the Lord is radiant, making the eyes light up. Verse 9, sabi po dyan, the fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are reliable and altogether righteous. Verse 10, they are more desirable than gold, than an abundance of pure gold, and sweeter than honey, which comes from the honeycomb. In addition, your servant is warned by them. There is great reward in keeping them. Hallelujah. Sa umaga pong ito, tingnan natin mabuti kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon, kung papaano siya, lalong-lalo na kapag kinakausap niya tayo. At yung pangungusap niyang yon ay gumagalaw sa ating buhay. O kaya mayroong magandang testimony na ginagawa niya sa ating buhay. Ito yung version na sinasabi ko sa inyo kanina, and we're going to sing that song. Kanta ito ni David. Okay. Ito yon. Pakinggan ninyo ito at kakantahin ko. Next slide, Jo Marie. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The
testimony of the Lord is pure, making wise the simple. More to be desired are they than gold, he that must find gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Next slide. The stages of the Lord. Sandali the stages of the Lord are right. Rejoice in the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. For to be desired are they than gold, ye that must find gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. For to be desired are they than gold, he that must find gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Let's sing the chorus. For to be desired are they than gold, he that must find gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Next slide. The fear of the Lord is clean, rejoicing the heart of the Lord are and righteous altogether. Or to be desired are they that gold, he that must find gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Sabay-sabay tayo sa chorus. For to be desired are they that gold, he that must find gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. For the last time. For to be desired are they that gold, he that must find gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The statutes of the Lord, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. For to be desired are they than gold, he that must find gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. For to be desired are they than gold, he that must find gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na mapagkakatiwalaan, pwedeng sandalan, pwedeng panghawakan, hindi nagbabago. Salamat sa aming panahon ngayon, patuloy kayong nangungusap sa pamamagitan ng iyong salita. At kami naman ay kinakausap mo, nawa matuto naming pahalagahan ang aming natatanggap na pangungusap ninyo sa amin, sa inyong kaparaanan.
according to your blueprint, Lord. We bless you today and we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. I would suggest na itong kanta na ito ay i-memorize ninyo kasi mayroon na kayong Bible verse. Okay? Hallelujah. Thank you, Jesus. Iko-connect po natin sa ating theme. God speaks both through His Word, ibig sabihin His creation, and through His Word. Word and Word. Ganyan tayo kinakausap ng Panginoon. Now, as God speaks through His words, sinisiguro niya na maliwanag, na maintindihan natin. Kapag binabasa natin ang kanyang mga salita, alam niyo po ba kung ano ang nais ipahiwatig ng Panginoon? Kapag nagbabasa tayo, gusto lamang niyang siguruhin o siguraduhin na maliwanag ang ating pagkakaintindi tungkol sa karakter at nature ng Diyos. At dahil po dito, hindi lamang yon ang nais niyang maintindihan natin, maging yung karakter din natin at nature natin, yung kalikasan natin. At kung papaano ang tao ay magkaroon siya ng reconciliation sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus na ating Panginoon. Amen. Ang pinaka-purpose ni Lord kung bakit gusto niya tayong kausapin, gusto niyang kausapin ang tao ay para ma-reconcile ang tao sa Diyos. At itong salitang ito, nagbibigay din ito sa atin ng babala. The word provides warning for disobedience. Pero salamat, hindi lang siya nagbibigay ng warning. Itong kanyang mga salita ay nagbibigay din sa atin ng gantimpala kapag tayo ay masunurin. Amen? In other words, warning, God provides, or this word provides warning for disobedience and provides promises or reward for obedience. Warning for disobedience and promises for obedience. Balansin naman gusto ng Panginoon, with the greatest reward being God Himself. Alam niyo ba, mayroong isang writer, ang pangalan niya ay si Francis Bacon. Nasabi ko na ito noong nakaraan, but for the sake po sa mga hindi masyadong napakinggan at naintindihan, uulitin po natin. Francis Bacon, the 15th century scientist, credited with developing the scientist method. Ito ang sabi niya. First, sabi niya, there are two books laid before us to study. Dalawang libro na dapat nating pag-aralan para tayo ay ma-prevent o kaya maingatan tayo sa pagkadaya. Maingatan tayo upang hindi tayo ma-deceive. Kasi ang dami ngayon deceive. Ang dami ngayong nadadaya. Kaya ang emphasis ni Bacon, sabi niya, there are two books laid before us to study to prevent us from falling into error. Alam niyo ba na ang daming mga cult ngayon na nagsulputan na dati sila ay tama ang pangunawa. Pero naging cult sila. Kaya emphasis ni Bacon, sabi niya, una na dapat pag-aralan ay yung the volume of the scripture. Ibig sabihin, salita ng Panginoon. The volume of the scripture. Na kung saan dito ay ihahayag niya ang kalooban ng Panginoon. Kaya kung gusto natin malaman ang kalooban ng Panginoon, let's read the volume of His scripture. Say amen. And then, yung pangalawa na sinasabi niya, the volume of the creation.
Yung nilikha naman. Kaya tayo ay dapat ina-appreciate natin yung mga nilikha ni Lord. At pwede rin mangusap yung mga yan. Pansinin na lamang ninyo yung kanyang mga nilikha. Ito ay inihahayag ni Lord, dito niya in-express yung kanyang kapangyarihan. Bakit yung kanyang kapangyarihan? O, tignan mo na lamang yung sarili mo, napaka-makapangyarihan na nilikha ka ni Lord. Tignan natin yung buwan. Tignan natin yung araw. Tignan natin yung bundok. Hindi kayang likhain ng tao ito. Kaya, let's read the volume of the creation which expresses His power. Say amen. Hallelujah. In the last week's message, we considered how God speaks through creation, mga kapatid. In this message for today, ang ating mensahe sa araw na ito, we will consider how God speaks through His Word, the Bible. Nagbabasa pa ba tayo ng Bible? Amen. Si Apostol Pablo, sinasabi niya sa atin that God is the divine author of the all Scripture. Siya ang may akda. Siya ang kinasihan niya yung karunungan ng tao para magsulat. Yes, ang nagsulat talaga ay tao, pero yung mga nagsulat, iba't ibang uring tao, matatalino, all walks of life. Ang ginamit ng Panginoon para mailimbag o maisulat, ito. Kung wala ang Diyos, hindi may susulat ito. Scripture is God's revelation of Himself kasi. Ito. Dito natin makikita. And His plan of redemption. Kaya nga naintindihan po natin kung paano tayo tinubos ng Panginoon. He allow us to understand His plan para tayo ay magkaroon ng redemption, which He accomplishes through the Lord Jesus Christ. Amen? Come on, let's talk together as sa umagang ito, how God speaks through His Word. Number one, God speaks to reveal His character and nature. Sa introduction ko pa lamang, na-mention ko na po ito. So ito yung una nating pag-uusapan. Nangungusap ang Panginoon para ipahayag niya ang kanyang katangian. Maintindihan natin yung kanyang kalikasan. Kaya kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi tayo uma-attend ng kahit online na services natin, mahirap nating maintindihan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, nasa inyong personal na pag-aaral, doon magpapahayag ang Panginoon. Kaya hindi po sapat that you are attending our Sunday services face-to-face or online. Hindi sapat po yun. Magkaroon tayo ng personal na pag-aaral. Do you think lumago ka na? Nag-schedule ka na ba for yourself to study personally this Scripture, mga kapatid? Tingnan po natin sa verse 7 at hanggang sa verse 9. The instruction of the Lord is perfect, renewing one's life. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is trustworthy, making the inexperienced wise, making wise the simple. Verse 8, the precepts, when we say precepts, ito mismo. The precepts of the Lord are right. Kaya lahat ng nakasulat dito, tama. Pero iniiba. Lord, mukhang mali itong binabasa ko Lord, pwede ba nating palitan? Lahat ng nakasulat dito, tama. Gusto mong palitan kasi mayroon kang ipinaglalaban.
na gusto mong mangyari sa iyo. Hindi pwedeng palitan. Invariable nga eh. Amen? Hindi talaga pwede. The precepts of the Lord are right, making the heart glad. And the commandment of the Lord is radiant, making the eyes light up. Verse 9, the fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are reliable and altogether righteous. Ganyan sigurado ang salita ng Panginoon. Amen? God's special revelation of Himself is His Word. Wala nang iba. Which is incredible picture of His grace talaga. Dito natin makikita at maiintindihan. We could not know God if He did not take the initiative to reveal Himself. Praise the Lord. Buti na lang. Siya mismo ang unang kumilos para ipakilala ang kanyang sarili sa atin. Siya mismo ang una. Palaging si Lord ang nauuna. Ang tao, hindi niya gagawin yon na siya ang siya gagawa ng initiative. Siya ang gagawa ng unang hakbang para kilalanin niya ang Diyos. Sapagkat likas sa tao na ayaw niya talagang kilalanin ang Diyos. Tingnan na lamang po natin yung example na ginamit natin nung nakaraan, si Moses. Naging busy siya. Busy siya. Wala siyang panahon. Pero nakuha ni Lord si Moses sa pamamagitan ng burning bush. Yung nilikha ni Lord, ginamit niya para kausapin siya o kaya para makuha niya yung attention ni Moses. Purihin ng Panginoon sapagkat ang nakaraan natin o naging karanasan ho natin ay lahat o karamihan yata sa atin ay bago tayo naging anak ng Diyos ay may mga kanya-kanya tayong pinagkakaabalahan. May at busy tayo doon. At ayaw nating pansinin si Lord noon. Iniisnab lamang natin siya. Ganun kasi ang tao. But praise God, siya ang gumawa ng initiative to reveal Himself. He has taken such initiative and He has done so through His what? Through His Word. Next slide. David uses word to refer to God's Word. Nakagay po dyan. Law, testimony, precepts, commandment, fear, and rules. Yan ang mga ginamit ni David. Several words para tukuyin niya ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay isang batas. Ang salita ng Diyos ay isang testimony. Ang salita ng Diyos ay precepts. Ang salita ng Diyos ay commandment. Ang salita ng Diyos ay takot. Ibig sabihin, respeto. Ang salita ng Diyos ay rules. Yan yung sinasabi ni David. Ganyan niya inilarawan ang salita ng Diyos. Ikaw, paano mo nilalarawan ang salita ng Diyos sa iyong buhay, personally? Now, with his reference to God's Word, gumawa si David ng listahan naman ng katangian ng Diyos. Kanina, inilarawan niya kung ano ang salita ng Diyos para sa kanya. Ngayon naman, gumawa siya ng listahan para ilarawan niya ang katangian ng Diyos. Characteristics of God's Word. Katangian ng salita ng Diyos according to David. Okay? Ang salita ng Diyos para sa kanya ay perfect. Ang salita ng Diyos for David, according to David, is the Word of God is sure. The Word of God is right. The Word of God is pure. The Word of God is clean. Amen? Enduring. Ano pa? True and righteous. Praise the Lord. Mayroon ba kayong nakita na negative na paglalarawan ni David
sa salita ng Panginoon, si David po ay ang dami niyang awit. Ang dami niyang na-compose. Galing sa trono ng Diyos yung mga nakasulat po dyan. Now, finally, tingnan naman po natin, gumawa rin si David ng listahan kung ano ang epekto ng salita ng Diyos para sa kanya. The effects of God's Word. So dapat ito rin ang epekto niya sa atin. Epekto ng salita ng Diyos sa atin. Ang salita ng Diyos really, it revives. Pinanunumbalik niya yung kung ikaw ay lupaypay, i-revive ka niya. Kung ikaw ay nadi-discourage, i-revive ka niya. Amen? Sana nga yung nagbabasa dyan ma-revive yan ma-revive yung kung paano siya nag-iisip noon. Kaya minarapat ko pong ilagay po yung picture na yan. Kasi kilala ko po yung taong yan. Nagbabasa ng salita ng Panginoon at sana ma-revive siya. Yan ang prayer ko, ang ginagawa ko yung PowerPoint. Lord, i-revive mo itong tao ito. Ivy's mother. Alam niyo ba kung bakit? Mayroon siyang anak kasi na na ginagamit ni Lord, nagpagamit kay Lord. Hallelujah. It revives. At gagawin ka pa niyang matalino. Alam niyo ba kung bakit ako nakumbinse na maging Kristiyano? Isa ito na nakita ko. Kasi during my college days, sa MLQU, sabi ko, ang gagaling mag-English ng mga ito. Ayun pala, memorize lang. Minememorize lang pala yung scripture. At hindi lang, at hanggang sa nakita ko na yung minememorize na scripture, nangyayari sa buhay nila, nag-manifest sa buhay nila. Mga estudyante po yun. Subukan ko nga rin, sabi ko. Nung college ako. Kaya nga, kapag nagkikita-kita na kami, throwing the verse na yan. Throwing the verse, ibig sabihin, batuhan kami ng scripture. O English. Ngayon, English naman. Puro English. Memory verses. Kaya kapag narinig mo yung pagkatapos nag-recite yung isa, halimbawa si Pastor Agoli, kaklase ko, nag-recite siya ng scripture. Ni-recite niya yung Philippians chapter 4 verse 13. And pagkatapos niya ma-recite yun, I threw the verse to Brother Richard. Ako naman ngayon, magsasalita ako. Pagkatapos ako magsalita, I throw the verse to Dennis. Magsasalita rin si Dennis ng scripture. I threw the verse to Lerma. Paikot po yun. Hindi na ubusan. Sabi ko, ang tatalino. Kaya nung baguhan pa lamang ako, inobservan ko, puro English. Ang gagaling magsalita. Ang pala minemorize. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Gagawin kang matalino kapag nagbabasa ka nito. Huwag kayong maniwala doon huwag kang magbasa ng Bible, baka maloloko ka. Baka galing ka guuyong. Alam niyo, pag hindi niyo binabasa ito, lalo kayo maloloko. Ang daming manloloko dyan. Hindi niyo kasi alam ang salita ng Bible, kaya ikaw, naloko ka naman, denggoy ka na naman. Hindi mo alam kasi ang kalooban ni Lord. Kaya huwag kayong maniwala. Doon sa sinasabi, huwag mong basahin ng Biblia kasi maluloko ka. Basahin mo ang Biblia, marirevive ka. Basahin mo ang Biblia, magiging matalino ka. Basahin mo ang Biblia, magiging masaya ka. Basahin mo ang Biblia, maliliwanagan ka. Iyan ang effect ng Word of God para kay David. Hallelujah. It is important to remember that God's Word in His revelation of Himself to us. As such, we do not worship this Bible. Amen? Hindi natin sinasamba ito. Hindi natin sinasamba ang Bible.
Okay. Ang sinasamba natin ay yung author ng Bible. Sino ang author ng Bible? Si God. Let me show this slide to you. The reason the Bible is perfect, is sure, right, pure, clean, enduring, and righteous is because God is. Amen? God is. His revelation reveals or reflects, and it is consistent with His character and nature. Ibig kong sabihin, tumutugma sa kanyang katangian. Kaya ito ay larawan ng kanyang katangian. Ulitin ko, the reason the Bible is perfect, sure, right, sure, pure, clean, enduring, and righteous is because God is. Another, the reason we can become revived naman. The reason we can become wise, joyful, and enlightened by the Word of God is because ipinopoint niya tayo doon to the one who can accomplish those things in us. Pinopoint niya pa rin tayo sa Diyos. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Napakabuti talaga ni Lord. Say amen. Hallelujah. God does not give us life. God did not give us wisdom and joy as gifts outside of Himself. Totoo po yun. Kapag nagbibigay siya, laging may kaugnayan sa kanyang sarili. He gives us Himself. And we find all those things in Him. Do you agree with that? It is the Word of God that points us to the God of the Word. Siya ang Diyos ng salita. Hallelujah. Then, completely satisfies our soul or with Himself. Paano ang application nito, mga kapatid? Tignan nating mabuti. Now, when you read the Word of God, itong Bible, kayo ba minsan ay namamangha sa mga binabasa ninyo? Yung content ng Bible, naranasan mo na bang nagbasa na, ganun pala yun. Minsan napapanganga ka, alam niyo, mas exciting magbasa kapag minsan lagyan mo ng emotion. Konti. Ako kapag hindi ko maintindihan yung binabasa ko, kaya nandyan yung concordance, hindi nyo na kailangan concordance ngayon, i-Google search nyo lang. No? Alam mo na agad kung ano yung ibig sabihin nun. Hindi na nga hirap ang tao ngayon dahil sa technology. Ginagamit na rin ni Lord talaga ang technology para walang may kakatwiran ng tao na hindi niya naintindihan ang salita ng Diyos. Kahit nasa liblib na lugar ka, kasi may wifi. O ginamit pa rin ni Lord. Pastor, mahina wifi di pagpunta mo sa malakas ng wifi, samantalahin mo, i-Google mo. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, as you read the Word of God this week, mga kapatid, bayat na basbasahin nyo salita ni Apo Diyos, habang pinabasa ninyo ang salita ng Panginoon, tatanungin ninyo ang sarili nyo. Para makasiguro kayo na kinausap kayo ni Lord through His Word, mga kapatid. Ano yung tanong? What does this passage tell me? What does this passage show me about the character and nature of God? Dito katibas-basahal kanya nga taibagbaga na ano kaya sinasabi nito tungkol sa katangian ng Diyos at kalikasan ng Diyos? And how does God want to use this passage? Paano gagamitin kaya ni Lord itong binabasa ko para ma-revive ako? Para ma-enlighten ang espiritu ko? Para ma-enlighten ang isip ko?
Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Let us simplify the application. Ito yun. When you read the Word of God, the Bible, this week, nagko-quiet time pa ba kayo? Very good. Kung nagko-quiet time pa kayo. Ito yung mga pwede mong tanungin sa sarili mo. I-a-apply mo ngayon sa sarili mo. Be careful na ito ay hindi mo i-apply para sa ibang tao. Pag nagbabasa ka ng Bible, ito yung mga katanungan, isi-simplify ko natin. Katanungan na dapat mong tanungin, i-apply sa sarili mo. Okay? Kaya isusulat ninyo ito. Ayan. What does the passage tell me about the character and nature of God? Tatanungin mo yan sa sarili mo, mga kapatid. Alamin mo. Pangalawa, is there any sin? Is there any sin in my life? At bakadi, mayroon ba akong kasalanan na sinasabi ng aking binabasa? Mayroon ba siyang ipinapakita na kasalanan ko? Eh kung mayroon, anong gagawin mo? Di magsisi, o doon pa lang, kinausap ka na ng Panginoon. Pangatlo, na itatanong mo sa sarili mo, huwag mong gagamitin ito sa ibang tao. Habang binabasa mo, mayroon bang kasalanan yung asawa ko? Sa passage na binabasa ko, ay hindi ganoon. Mayroon ba akong kasalanan? Mayroon bang kasalanan si pastor dito sa binabasa ko? Hindi mo i-apply sa ibang tao, i-apply mo sa sarili mo. Amen? Pangatlo na tatanungin mo sa sarili mo, habang binabasa mo ito, alam mo mangungusap si Lord talaga sa iyo. Is there any command that I need to obey? Mayroon bang ipinapakita si Lord na utos? Kung mayroon, ang gagawin mo? Obey. Sumunod. Gawin yung sinasabi niya. Pang-apat na tatanungin mo sa sarili mo, is there any promise that God is giving me in His Word? Mayroon ba? Kung mayroon, di memorize mo. Kung mayroon, di put-putan. Di dyan nga promise na parang maliit na bata na kapag pinangakuan mo, gaganyanin niya kaagad, pangawakan niya kaagad. Yun yung magiging ebidensya niya. Let me explain this four sa inyo. One by one. Okay. What does the passage tell me about the character and nature of God? Is there any sin in my life? The passage I am reading is showing to me. O, kita nyo mga kapatid? Kapag nasagot mo ito, ang impression, nakarinig ka kay Lord. Kaya mahalaga na balikan natin yung quiet time. Magbasa tayo ng Bible, pakinggan natin kung anong sinasabi ni Lord sa atin, mga kapatid. Kapag nasagot mo itong dalawang katanungan na ito, unang dalawang katanungan, nakarinig ka kay Lord sa araw na yun sa iyong quiet time. The next two questions for yourself. Is there any command that I need to obey? Is there any promise that God is giving me in His Word? Kapag nasagot mo na naman ito, praise the Lord. Pansinin ninyo yung sarili ninyo. Pansinin nyo lang. Ang saya-saya mo yung araw na yan. Nakatanggap ka kay Lord ng direksyon. Is there any sin? Halimbawa, pinakita ni Lord na mayroon ka palang hindi pagpapatawad. Subukan mong magpatawad. Pagkatapos ka mag-quiet time, ang saya-saya mo. Mararamdaman mo na lang yung mga sarili mo, aba, nawala na yung sakit-sakit ng katawan ko. Ang pinanggagalingan minsan ng sakit-sakit sa katawan, hindi pagpapatawad. Pagdamagayam sakit tinakam mo, kinikastoy. Meron ka pala sama ng loob kay ganito. Pero nung nirelease mo, kasi kinausap ka ng salita ng Panginoon, praise God, hallelujah,
Na-revive ka. Naging masaya ka. Yun yung effect. Para kay David, yun yung mga epekto. Lumaya ka. Biro nyo naman kasi, kapag hindi ka magpatawad, sinong kawawa? Yung hindi mo mapatawad, ikaw na hindi nagpapatawad. Nagimas turog na, nagimas pampanangan na, humimpintasan, guwapon, sikang ka makaturturog, nakaalaskan. Kasi, hindi ka marunong magpatawad. Lamang na siya. Wala siyang kaalam-alam. God's ultimate goal is to glorify Himself by making us more like Him. Hallelujah. Yan ang resulta para sa atin. As John Piper puts it this way, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Ito yung sinasabi ko kanina. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. So ito yung mga application sa ating number 1. Nakuha po natin, maliwanag? Praise the Lord. Kaya please, yung mga hindi pa nagko-quiet time, ako po ay nananawagan. Mag-quiet time po kayo at gamitin ninyo ang katanungan na ito. Kaya dito ay gagawa kayo ngayon. Magkakaroon kayo ng notebook. Magkakaroon kayo ng quiet time notebook. At yung quiet time mo, may nakasulat doon na 4 na katanungan. First page. Isulat mo doon. Balik mo nga, Jo Marie, doon sa 4 na katanungan, anak. Ayan. Okay. Ayan. Ganyan ka gagawa ng notebook mo. Isulat mo yung pangalan mo, isulat mo yung date, isulat mo yung scripture na binasa mo. At pagkatapos mo nabasa yung isang chapter, naiintindihan ito ng mga estudyante. Okay? Pero yung mga hindi estudyante sa BOLA, makinig kayo mabuti. Ganito ang template na ibinigay ni Lord sa atin para sigurado na nakapakinig tayo. O mamayang madaling araw, mamayang gabi, pag nag-quiet time ka, halimbawa, binasa mo ang Book of Psalms, chapter 1, basahin mo ang buong chapter 1. Tapos, mo nabasa yung buong chapter 1, paulit-ulit mong basahin siguro, 2 beses, 3 beses mong babasahin, maiksi lang naman yung chapter 1 eh. Pagkatapos mo nabasa yung buong chapter, sagutin mo na yan. At ang panggagalingan ng sagot, galing din doon sa binasa mo. O kaya, yung experiences mo. Yung karanasan mo. Ano ba ang sinasabi ng binabasa ko? Mayroon ba akong naintindihan? Sulat mo. Number 1 question. Number 2, is there any sin? Iti sulat mo yung yung katamaran na magbasa. Sulat mo. Yung hindi ka nagbabasa ng tinatamad ka palagi. Ayaw mong buklatin ito, isulat mo. Sabayan mo na rin ng pagsisisi. Di kinausap ka ni Lord, amen? Hello, nandiyan pa ba kayo? Hallelujah. Pangatlo, hanggang pang-4 na question. Ayan naman, Yung pang-4, pangatlo na. Ayan. Is there any command that I must obey? Yes, Lord, mayroon. Ano yon? Ang command ay basahin ang salita ng Diyos. O di basahin. Is there any promise? Meron bang promise? Mayroon. Ano mangyayari sa iyo kapag ikaw ay nagbabasa? Panghawakan mo yung nandyan. Hindi ko sinasabi para basahin ninyo yan. Psalms chapter 1. Mag-umpisa kayo sa Psalms chapter 1. Pero nasa iyo, Pastor, ayaw ko muna pumunta sa Psalms. Gusto ko muna sa Revelation. O sige, bahala ka kung anong gusto mo. Karne.
Pastor, gusto ko muna basahin ang Revelation talaga eh. Talagang nire-reveal sa akin ni Lord na basahin ko Revelation. Wala akong magagawa. Sige, pumunta ka. Pero siguraduhin mo na masagot mo yung apat na yan, ha? Amen? Hallelujah. Punta na tayo sa pangalawa. God speaks to show that our desire should be for Him. Through the Bible talaga. Verse 10 and verse 11. Makikita po natin doon. God really speaks para ipakita niya na yung desire natin should be for Him. Magde-desire tayo ng mga bagay-bagay para sa Kanya. Amen? Katulad ni David. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Verse 11, in addition, your servant is warned by them. Sa pamamagitan daw ng binabasa natin, pag pinahalagaan natin ang Scripture, the Word of God, mabibigyan tayo ng babala. And there is a great reward in keeping them. Hallelujah. The Word of God should never be considered apart from the God of the Word. Hindi pwedeng paghiwalayin talaga. Ang salita ng Diyos ay iisa. Ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Ang Diyos at ang kasalita ng Diyos ay iisa. Magkakambal talaga yan. Hindi pwedeng, Pastor, naniniwala naman ako sa Diyos eh. Pero hindi ka naman sumusunod sa kanyang salita. Pastor, mahal ko ang Diyos, pero hindi mo naman sinusunod ang kanyang salita. Kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, sumunod tayo sa kanyang mga salita. Amen? And God did not reveal Himself in His Word so that we might treat the book as our greatest treasure. Siya nawa. Mga kapatid, ano ibig sabihin? Instead, ibinigay niya itong Bible na ito. Para ano? So we might know how to regard and worship Him as our greatest treasure. Pinaka-ano natin to eh, pinaka-kayamanan natin ito. Dito nang gagaling yung wisdom natin. Dito nang gagaling yung nilalakaran natin araw-araw. Pansinin ninyo, bakit naabot ninyo yung ganyang status ng buhay ngayon? Ano ang nangyari? I believe absolutely because of this. The Bible. I know you have your own good testimonies since you read this book. Amen? I know na maraming magagandang epekto na ginawa sa buhay ninyo mula nung nagbasa kayo ng Bible. Amen? The reason God's Word is more desirable than gold and sweeter than honey is because through it, God leads us to Himself, the one who is permanently desirable. Hallelujah. Or preeminently. When I say preeminently, primarily, mga kapatid. Primarily desirable and who alone is worthy of our adoration. Through the Bible. Hallelujah. A growing love for the Word of God should naturally lead us toward growing love for the God of the Bible. The Word. Ito ay hindi ibig sabihin the Word of God itself is valuable. Napakahalaga ang salita ng Diyos. Do you agree with me? Napansin mo ba sa buhay mo kapag wala ang salita ng Diyos, lupaypay ka, nanlalambot ka, pagkain yan ng kaluluwa mo, pagkain yan ng espiritu natin. Amen? Kaya mahalaga na binabasa natin ang salita ng Diyos.
Yan ang source ng ating strength. Hallelujah. Let's see the value of the word. Number one, the value of the word. It is valuable as a good gift from God, a good God. Amen? It is valuable as good gift from a good God. Mahalaga. Katulad siya ng isang napakagandang regalo na galing sa napakabuting Diyos. Mabuting regalo galing sa mabuting Diyos. Ituring natin na ganun. Ang halaga ng Bible ay ganun. Regalo ng Diyos sa atin. Kaya itong week na ito, pagbabalikan ninyo ang ating preaching, pag-uusapan ninyo sa inyong mga Bible studies or online Bible studies, i-discuss nyo doon. Magpatuto kayo doon kung paano ang halaga ng salita ng Diyos sa iyo. Ano ang halaga ng salita ng Diyos sa iyo? Ano ang trato mo dito? Pangalawa, it does not only tell us about God and what He makes, what He is like, kundi ito ay it tells us about ourselves and we are like what we are like. Ano na ba ang ginawa ng salita ng Diyos sa buhay mo? Ano na ba ang naging katulad mo mula nung binasa mo ang salita ng Panginoon? Yan ang value ng salita ng Diyos. Pangatlo, it warns us when we stay from God's standard, holiness. Ang salita ng Diyos ba, winawarningan niya tayo? Amen. Buti na lang nagbabasa tayo. Buti na lang nalaman natin. Ganun pala yun, pastor. Oo. Ang dami kasi nating dapat ipilit na gusto natin. Pero nung binasa natin ito, ay hindi pala ganun. Naliwanagan katuloy. Amen? Yung kabanalan ng Diyos. Para magaya natin, basahin natin ang salita ng Diyos. Another, yung halaga ng salita ng Panginoon. It reminds us that obedience to God's word brings what? Brings reward. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Habang tayo ay sumusunod sa salita ng Panginoon, sa iyong pagsunod, may gantimpala. Hindi gift. Reward. When we say reward, may gagawin ka bago mo matanggap yung gantimpala. Ano yung gagawin mo? Pwede sumunod tayo sa salita ng Panginoon na binabasa natin. Pero kung wala kang gagawin, wala kang reward. Gusto natin ang reward, tama? Amen. Yung reward, may gagawin ka. Mag-i-invest ka talaga ng oras mo, mag-i-invest ka ng lakas mo para makuha mo yung reward. Makikontest ka para makuha mo yung reward. Pero yung regalo, hindi mo kailangang may gawin. Regalo eh. Hindi mo inaasahan na darating sa'yo yung regalo. Pero ito, para matanggap mo yung reward, basahin natin ito. Amen. At gawin natin kung ano yung pangungusap ng Panginoon sa atin. Iyon yung effort na gagawin natin. Another, the Word of God is the means by which the Spirit of God confronts a lost man with his sin. At kapag yung taong yun ay na-confront, mga kapatid, sa kanyang kasalanan, magkakaroon siya ng relasyon sa Diyos. Pahalagahan ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang gamitin natin para sa ganun ay, kung mayroon tayong gustong kausapin na tao na ituwid, turuan, anong gagamitin natin? Ito. Para magkaroon siya ng relasyon kay Jesus Christ. Romans chapter 10, doon yung makikita yon.
Kaya kayong gagamit ng kung ano-ano. Ito talaga ang blueprint ng Panginoon para ang isang tao ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. That's the blueprint of the gospel, mga kapatid. Walang iba. So ang salita ng Diyos ang magko-confront sa isang taong makasalanan. At ang salita ng Diyos din ang mag-draw sa Kanya para ma-restore yung relationship niya sa Diyos, kay Jesus Christ. Number 6, the Word of God is also the means by which the Spirit of God sanctifies believers. John chapter 17, verse 17. Sanctify believers, or kaya yung panawagan niya na lalakad pa siya ng mas malalim pang pagsunod. The Word of God. Ito ang naglilinis sa atin. Sa pamamagitan nito, nililinis niya tayo. Brothers and sisters, but again, in all of this work, the Word of God, dinadirect niya tayo, ginagabayan niya tayo, dinadala niya tayo doon, yung desire natin na magkaroon pa ng malalim na pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Paano naman ang application na ito? Pwede nyo bang sabihin with David, yung nagsulat dito? Can you say with the psalmist? Can you say with David, I mean? Pwede nyo na kayang sabihin ito? After na naipaliwanag ko sa inyo, itong number 1 at saka number 2. Habang nagsasalita ba ako ngayon, ay nagkaroon kayo ng longing or interest na basahin pa ang Bible? Pwede nyo na bang sabihin ito? Samahan natin si David nung sabihin niya ang Psalms chapter 119 verse 20. Masasabi mo na rin kaya ito sa sarili mo? My soul is consumed with longing for your rules at all times. Pwede mo bang i-adapt na rin yan sa sarili mo, yung sinabi ni David? My soul is consumed with longing for your rules. Gustong-gusto ko, Panginoon, na lakaran ang iyong mga kaparaanan, lakaran ang iyong mga rules sa lahat ng oras. Magdi-desire ba tayo ng ganoon? Are you longing for that like David? Pwede mo rin bang sabihin ito? Your testimonies are wonderful. Therefore, my soul keeps them. Can you say that to David now? Hello, mga kapatid. Kaya ito rin yung aking payo para sa bawat isa sa atin. Pastor's Counsel. Ito, mga kapatid, listen. Ask God to give you a love for His Word. Siya nawa. Yung magkaroon tayo talaga ng pagmamahal sa salita ng Panginoon. Ask God for that. Ask God for strength. Yung kakayahan na sumunod tayo sa Kanyang mga salita. To obey. So that through the Word of God, God will cultivate a greater love in your heart. Hallelujah. As He does, si Lord po yun mga kapatid, nawa ma-challenge po tayo na magbigay pa tayo ng greater na mas matindi pang, mas malalim pang pagsunod para maluwalhati ang ating Diyos. Amen? Nawa itong pag-uusap natin sa umagang ito, hinggil po sa pangungusap ng Panginoon sa Kanyang salita. Mangyari nga ho talaga. As we have seen, God speaks through His Word. Amen? God speaks through His Word, revealing His character and revealing His
nature. Through His Word, pinapakita niya rin that our desire must be for Him. Wala tayong ibang i-desire na bagay na para sa atin lang, para sa ibang tao. But mainly, but for Him. The Word of God shows the lost man, however, mga kapatid, that we do not live up to the demands of God's holy nature and that our desire is not for Him. Ang ibig kong sabihin, lahat ng i-desire natin, hindi para sa ibang tao, hindi para sa ating sarili, kundi ito ay, ang desire natin ay para lamang sa Kanya. Amen, mga kapatid? Hallelujah. It brings the lost man face to face with his need to be reconciled to the holy God. At ipapakita niya dapat dito kung papaano mag-repent ang isang taong makasalanan at tanggapin niya si Jesus Christ as Lord and Savior. The Word of God ay pinopoint niya rin tayo bilang mananampalataya. Ipinopoint niya tayo, itinuturo niya tayo sa salita ng Panginoon pa rin, sa Diyos at sa Kanyang salita. Para lumalim tayo, yung pagmamahal natin sa Diyos ay lumalim pa at hindi mawala yung unang pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, mangungusap ang Panginoon sa atin, nangungusap ang Panginoon sa atin through His Word. Amen. Now, brothers and sisters, yung mga nanonood po sa online, yung sinasabi ko kanina na ang salita ng Panginoon, ito ay magkukonvict sa iyo, itong gagamitin ng Diyos para i-confront yung mga kasalanan na ginagawa natin. So kung mayroon man sa atin na gusto niyang magsisi, gusto niyang isuko sa Panginoon ang kanyang buhay, gusto niyang isuko sa Panginoon ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng salita, pwede mo maging gabay upang masumpungan mo ang kaligtasan na iniaalay ng Diyos sa atin. Sa iyo, personally. Shall we come before the Lord? Kaibigan na nanonood, kung nais mong tanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior, pwede mong gawin ito. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, maraming salamat at kinausap mo ako sa pamamagitan ng iyong salita. Ako ngayon ay tumatalima. Ako ngayon ay lumalapit sa iyo bilang isang makasalanan. Holy Spirit, thank you for convicting me sa aking ginagawa na hindi mo kalooban. Now, I receive you, I accept you as my Lord and Savior. I repent sa aking mga kasalanan. Tinatanggap na kita sa puso ko. Tinatanggap na kita sa buhay ko. I pray in Jesus' name. Amen. Ngayon tayo naman po na nandito sa face-to-face. Tayo naman po na mga Christians na. Anong tugon natin? Anong tugon natin? Doon sa template na binigay ng Panginoon para magpatuloy yung pakikipag-usap niya sa atin. Anong tugon ninyo doon? Masasabi niyo ba na ang kaluluwa ko ay nauuhaw sa iyong salita? Thank you, Jesus. Gumawa kayo ng commitment ninyo kay Lord na the more na babasahin ninyo pa ang kanyang salita. Amen? The more na magiging masipag kayo, magiging matamis ang panlasa mo sa salita ng Panginoon. Thank you, Jesus. Panginoon, pinapanalangin ko ang mga kapatid na nagbigay ng commitment na lalo pa silang mag-desire na basahin ang iyong kalooban, ang iyong salita. Magpatuloy kayong mangusap sa bawat isa sa amin. Magpatuloy kayong magbigay ng direksyon. Magpatuloy kayo, Panginoon, na kami ay palakasin sa pamamagitan ng iyong salita. Gagabayan mo rin ang kanila pong pagbabasa. Gagabayan mo rin ang bawat isa sa kanilang pakikinig sa inyo. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you.
purihin ng Diyos.